Hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang buhay. Sa pagmamahal nila dahil yung pagmamahal ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father para sa atin ay sapat. Hindi nagkukulang at sobra-sobra pa. Gaya nung nagpakain si Jesus or nag-feed siya ng 5,000 men, hindi pa kasama doon yung women and children. At saka yung nagpakain din siya ng 4,000 men, hindi rin kasama rin yung children at saka yung mga women. So maraming pinakain si Jesus at yung may mga natira pa, no, na mga bread at saka fish. So, ibig sabihin nun, yung blessing ni Jesus para sa atin ay sapat at sobra pa, no? Umaapaw, unlimited. Yung pagmamahal din sa atin ni Almighty Father, unlimited. Kaya, ano pa ang pipiliin natin? Sapat yung pagmamahal nila sa atin. Hindi nagkukulang kahit kailan at hindi nagbabago. So yung pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus sa atin, hindi magbabago yun kahit kailan. So last time na pinag-usapan natin sa kahapon, Luke chapter 10, yung inutusan ni Jesus yung 70 or 72 disciples niya to share God's words at saka mag-drive out ng demons, saka mag-heal ng sick. So, nung una, 12 lang, no? Ang inutusan niya, yung kanyang 12 apostles. Tapos, dito sa Luke chapter 10, ay yung kanya namang mga disciples. So, magkaiba yung apostles, saka disciples. So, yung power ni Jesus Christ, bigyan niya yung mga apostles and disciples. At sinabi dito ni Jesus na, I saw Satan fall like lightning from heaven. So, hindi to yung oras na nakita ni Jesus, kundi yung time na nagkasala si Satanas, na itinapon siya from heaven. So, nahulog siya, no? Tinapon kasi siya. Nakita ni Jesus yon. So, yung power na yon ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, yun din ang power na ibinigay niya sa kanyang mga disciples. Kaya nga idinugtong niya rito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, walang makakapanakit sa atin pag magtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus dahil yung power nila nasa atin. At maging masaya tayo dahil yung name natin ay nasa heaven, nakasulat. So tayo kino-consider tayo ni Jesus as little children, no? Little children tayo kasi alam naman natin na si Jesus Christ ay kasama na siya ni Almighty Father. So, yung age niya is mas matanda siya sa atin. So, sa earth, yung age niya is 30 lang, no? So, siguro yung mga time na to, 30 years old lang siya dito sa earth. Pero, in heaven, matagal na siyang buhay. Kasama siya ni Almighty Father. Kaya ang tawag sa atin ay little children. Na vulnerable tayo. Na sa atin ni-reveal ang Word of God. Kaya tayo natuto dahil sa pagtitiwala natin nang walang doubt. Tapos dito rin yung parable of the Good Samaritan. So yung neighbor natin, hindi lang yung kapitbahay natin yon, kundi kahit sinong tao na makita natin or makasalamuhan natin. Yun ang ating neighbor.
na hindi natin kilala, kahit pangalan hindi natin kilala, neighbor natin yon. Kahit hindi natin alam kung saan sila nakatira, neighbor natin yon. Mamahalin natin lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. At saka huwag tayo mag-worry or sa kung anumang mga bagay dito sa mundo. Mag-focus tayo kay Jesus Christ, ang matuto sa Kanya. Gaya ng ginawa ni Mary. Huwag tayong maging si Martha na puro ang pinagkakaabalahan lang ay para lang dito sa mundo. So si Mary, mas pinili niya na makinig kay Jesus Christ at matuto. So ganun din tayo dapat. So dito muna tayo ngayon sa Matthew chapter 12. Pero bago yung Matthew chapter 12, sa 11 muna tayo, yung si John the Baptist, no? Buhay pa siya dito si John the Baptist. Dinedescribe ni Jesus si John the Baptist. So yung Tyre and Sidon dito ay yung sa ngayon, no, parte ito ng Lebanon. Kung gusto nyo tingnan nyo sa mapa, no? Nakakatuwa pag tumingin kayo sa mapa. Na dapat magtiwala tayo kay Jesus Christ. Maniwala tayo sa Kanya. So lahat ng bagay ay ibinigay ni Almighty Father kay Jesus Christ, yung power and authority niya. Nakalagay dito sa Matthew chapter 11 verse 27. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. So wala nakakakilala kay Almighty Father kundi si Jesus. At wala nakakakilala kay Jesus kundi si Almighty Father. At kung sino man yung mga tao na gusto ni Jesus i-reveal ang kanyang sarili. So ngayon, kilala na natin si Jesus Christ. Ibig sabihin, kilala natin si Almighty Father. At yung mga bigati natin sa buhay, mga dalahin natin, ibibigay natin kay Jesus Christ kasi yung kanyang yoke o ang kanyang daladalahin ay madali lang at yung kanyang binubuhat ay magaan. Si Jesus gentle and humble in heart, kaya tayo dapat maging gentle and humble in heart din. Si Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng kapahingahan pag napapagod na tayo. Hindi pa ba kayo napapagod? Di ba pag mag-aaral lang kayo sa school, nakakapagod na araw-araw, may test na naman. O ganoon din sa buhay natin, araw-araw, may test tayo. Yun nga lang yung test natin is totohanan yung test natin. Hindi siya yung parang test sa school na pwedeng ulitin. Yung mga questions, pwedeng ulitin. So yung mga trials and sufferings natin, may mga consequences yun, yung mga decision natin sa buhay. May mga consequences, kaya dapat maging wise tayo. So para maging wise tayo, hihingin natin ang wisdom of Jesus Christ and the Almighty Father para yung mga desisyon natin sa buhay laging tama. Hindi tayo makapag-decide ng mali at maging magulo ang buhay natin. Kasi isang desisyon lang na mali sa buhay natin sa araw-araw, no? Isang desisyon lang na mali, may effect na yon in the future. Alam niyo yon? May effect na yon.
mga ginagawa natin ngayon, may effect na yon. Good or bad decisions, may effect yon in the future. So, kailan ba yung future? Baka bukas, mamaya, ganon. Ha? So, dito tayo sa Matthew chapter 12. Pero napagkwentuhan na natin itong Matthew chapter 12 dito sa Mark tsaka sa Luke, no? Pero nandito sa Matthew chapter 12, kaya babasahin pa din natin. At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath. So, Sabbath day, napadaan sila sa grain fields, sa taniman ng mga mais. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. So nagutom yung mga disciples. Kaya ang ginawa nila, namitas sila ng mais. Tapos natanggal nila yung kernels. Para yung kernels ang kakainin nila. When the Pharisees saw this, they said to him, Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath. Kasi biglang sumusulpot yung mga Pharisees, no? Bigla na lang nagre-react. Kasi nga, maraming sumusunod kay Jesus Christ tsaka sa mga apostles. Binabantayan ang bawat galaw ni Jesus. Kaya bigla-bigla na lang nagre-react tong mga Pharisees na to. Naiinggit sila kay Jesus kung ano na naman ang gagawin ni Jesus ng miracles. Binabantayan nila. At may mga taong pinapasunod sila kay Jesus. Binabayaran silang tao para sundan si Jesus. Para tingnan kung ano yung mali na magagawa ni Jesus. Hinahanapan nila ng kamalian si Jesus. So, kumain yung mga disciples or mga apostles, no, ng kernels ng mais. He answered, Haven't you read in what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread, which was not lawful for them to do, but only for the priests, sabi ni Jesus. Hindi niya ba alam na nung si David at saka yung mga kasama ay nagutom, na pumunta sila sa house of God, sa temple, at mga kasama niya, kumain sila ng consecrated bread. Na hindi naman talaga nila dapat kainin dahil consecrated bread yun, hindi para yun sa kanila. Pero pinayagan sila, di ba? Dahil yung bread na yun ay para sa mga Jewish priests lang. Pero pinayagan silang kumain. So makikita natin ito, no, sa 1 Samuel chapter 21 verses 3 up to 6, yung kumain si David saka yung kanyang mga companions. Or haven't you read in the law that the priests on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? Hindi niya ba alam, no? Sabi ni Jesus. Hindi niya ba nababasa na yung mga Jewish priests sa Sabbath day, yung duty nila, ginagawa nila pag Sabbath day. So, inosente ba sila? Kasi yung mga Jewish priests, ang ginagawa nila is nag-offer para kay Almighty Father. So, ginagawa nila yung duty nila. So, masama ba yun? Sabi ni Jesus, na duty nila yun, na ginagawa nila. I tell you that something greater than the temple is here. Sinasabi ko sa inyo na mas mayroon pang mahigit sa templo ang nandito. Sinasabi ni Jesus. Kasi siya yon, si Jesus yon, yung mas higit pa sa temple. Si Jesus yon. If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, na makikita sa Hosea chapter 6 verse 6, you would not have condemned the innocent. Hindi nyo kukondenahin ang mga walang kasalanan kung alam nyo lang ang ibig sabihin ng I desire mercy, not sacrifice. Ano ba yung ibig sabihin ng I desire mercy, not sacrifice? So, ang gusto ni Almighty Father ay yung mahalin siya. Instead sa mga sacrifices ng mga animals, na mga vegetation, nung time na to yung binibigay lang sacrifice, no? Instead, sa ngayon, ang ginagawang sacrifice ng mga tao ngayon is money and food. So, hindi kailangan ni Almighty Father yon. Ang kailangan ni Almighty Father
is yung pagmamahal sa Kanya, yung gagawin yung tama. Ang pagmamahal sa Kanya at ang pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi kailangan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ng sacrifice. Dahil yung mga sinasacrifice natin yon, kanina ba galing yung kay Almighty Father din yan? Gawa rin ni Almighty Father yon. No? Yung nakukuha nating pera, kansan ba galing yon? Blessing din yun sa atin ni Almighty Father. Kaya hindi yun ang kailangan niya. Mayaman si Almighty Father, hindi niya kailangan yan. Yung mga tithes and offerings, hindi niya kailangan. Ang kailangan ni Almighty Father, ang sumunod sa Kanya yung mga tao. Ang matuto ang mga tao. Ang mahalin siya at ang mahalin ng kapwa-tao. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi yung mga sacrifice ng mga material possessions or material things na nakikita ninyo. Hindi lang gusto ni Almighty Father. Yung pagmamahal sa kapwa-tao, yung pagiging maawain sa kapwa-tao, pagiging faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yun ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Si Jesus Christ, siya ang Lord din pag Sabbath. So, kung pag Sabbath, Lord si Jesus, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, siya rin, Lord din siya kasi Sabbath, Lord siya. So kahit na pangkaraniwang araw, Lord din si Jesus. At kahit pangkaraniwang araw, gagawa tayo ng tama. Dahil kung pag Sunday or Sabbath day, or pag sa ibang mga denomination ng Sabado sila, na totoo naman talaga na Sabado, ang Sabbath day, gagawa tayo ng tama, hindi lang sa araw na yon, kundi sa buong buhay natin. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Going on from that place, he went into their synagogue, and a man with a shriveled hand was there, looking for a reason to bring charges against Jesus. They asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" Sabi ng mga tao nandun, lawful ba na magpagaling ng pag-Sabbath? Kasi meron doon nga taong may kamay na mabubulok na. Yung tendons, yung ligaments ng kamay hindi na gumagalaw, nag-shrink na. Yung muscle lumiit na kasi pag ang muscle hindi nagagalaw, lumiliit ang muscle. So shriveled hand. Hindi na niya magalaw, hindi na niya magamit. He said to them, "If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath." Lawful ang gumawa ng tama kahit anong araw. Tama ang maging gumawa ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil kung may mga tupa ka or mga gamit ka or kagamitan or animal ka na nahulog, hindi ba aasikasuhin mo yon? Tutulungan mo yung animals na yon? Sabi ni Jesus. Paano pa kaya na mas importante pa ang tao sa kumpara sa mga bagay at sa mga animals? So, mas importante ang tao, no? Nakikita ninyo? Mas importante ang tao kaysa sa mga animals. Sa mga aso ninyo, hindi importante ang aso niyo. Mga pusa niyo, hindi importante. Mas sarap pa pinapakain niyo, mahal, no? Mas gusto ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, na tratuhin natin ng tama yung mga tao. Hindi mga animals. Hindi, baka sabi niya, hindi, yung animals, napapasaya ako ng animal, nakakabuisit pag tao. Mas mahal pa rin ni Almighty Father ang tao, kahit na nabibuisit ka sa tao. Tanggapin mo yon ang tao, kaysa sa animals. Dahil kung mahal mo si Almighty Father, susundin natin siya. Kung ano ang gusto niya. Dahil siya ang ating creator, dahil tatay natin siya.
Then he said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. So, pareho na yung kamay niya na magaling na, no? Na igagalaw na niya, naging normal na yung function ng kamay niya. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. So, yung mga Pharisees, gigil na gigil kay Jesus. Nanggagala ito sa galit. Na iniisip nila kung paano nila papatayin si Jesus. So, dito pa lang, nagpa-plot na sila, no? Kung ano kayang way para patayin natin si Jesus. No? Dahil nainggit sa kanya ang mga Pharisees. Ngayon, nung binuhay na ni Jesus si Lazarus, yun na yung time na finalize na yung pagpa-plot nila kung paano nila papatayin si Jesus. Doon na finalize nung binuhay ni Jesus si Lazarus. Pero dito, pinaplot pa lang nila, no? Pinag-iisipan pa lang nila mabuti, nagpaplano pa lang sila. Okay? So verse 15. Aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd followed him and he healed all who were ill. Pinagaling ni Jesus lahat ng mga may sakit. Yung mga sumusunod sa kanya, sinusundan kasi siya ng mga tao. Siyempre, kung may mga tao sumusunod sa kanya, may nakasunod din na nag-i-spy ng mga Pharisees tsaka ng mga scribes. Hindi mawawala yun. Kahit ngayon, di ba, halimbawa, sikat ka na tao, may mga taong nakabantay sa'yo. Nag-aantay kung ano ang gagawin mong mali. Tapos pag may nakitang maling gagawin sa'yo, ka nila, aawayin ka nila. No? Ganun ang gagawin nila, huhusgahan ka nila. Ganun ang tao. Nag-aantay na makagawa ka ng mali. Hindi kay Almighty Father, yun na spirit. Hindi ganun si Jesus Christ. Verse 16, he warned them not to tell others about him. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. He will not quarrel or cry out. No one will hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he has brought justice through to victory. In his name, the nations will put their hope. Na makikita sa Isaiah chapter 42 verse 1 up to 4. So si Matthew ang naag-add nito, no? Nag-quote siya ng excerpts na sinulat ni Isaiah na prophecy. So si Jesus Christ, pinagsasabihan niya yung crowd na wag nang ipagsabi kasi lalo siyang dudumugin. Dahil alam naman natin, ang primary purpose ni Jesus Christ is to spread the good news. Pero dahil sa naawa si Jesus, nagpapagaling siya ng may sakit. Pinapagaling niya ang mga tao. So itong prophecy ni Isaiah, here is my servant, si Jesus too, na whom I have chosen, si Jesus ang pinili niya na ipadala para sa atin at natutuwa siya at ibinigay ni Almighty Father sa kanya ang power kay Jesus Christ para mag-proclaim ng justice to the nation. Ano ba yung justice? Dahil sa mundo na to, walang justice. So si Jesus ang bibigay sa atin ng justice. Wala tayong makikitang justice dito sa mundo na to. Si Jesus lang makakapagbigay sa atin nun. Dahil siya ang pinadala ni Almighty Father. He will not quarrel. Hindi nakikipag-away si Jesus. No? Hindi malakas ang boses niya sa kalye. Gagayahin natin si Jesus. Dati nakikipag-away ako sa kalye. Inaamay ko. Nakalakihan ko tsaka nakikita ko, no? So, may ganun pala. So, natututo ng kasamaan. Pero, ngayon, matututo tayo ng kabutihan kay Jesus Christ. Sa salita ni Almighty Father and Jesus Christ, itong Bible. So, hindi tayo makikipag-away ng malakas ang boses. Kung meron man tayong sigalot is kausapin ng malumanay. So, napaka-meek and humble ni Jesus kasi
Hindi siya kayang manakit ng tao, hindi siya nananakit ng tao. At ang mga buong tao sa buong mundo, ang name ni Jesus, sa kanya natin ibibigay ang ating pag-asa. Dahil si Jesus ang ating pag-asa sa buhay. Kaya tayo nabubuhay dahil may pag-asa na tayo ngayon dahil kay Jesus Christ. Dati sa Old Testament, yung mga tao walang pag-asa, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Pero dito sa New Testament, pinadala na si Jesus ni Almighty Father. So alam na natin ngayon ang ating gagawin. Verse 22, then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute. So bulag at saka bingi at pipe yung demon-possessed man na pinadala kay Jesus Christ. Jesus healed him so that he could both talk and see. Pinagaling ni Jesus Christ para makakita at makapagsalita. All the people were astonished and said, could this be the son of David? So lahat ng mga tao na amazed kay Jesus, nagulat, na tuwa, nagalak. Siya kaya ang anak ni David? Ibig sabihin sa lineage ni David ba siya galing? Siya na kaya yun? But when the Pharisees heard this, andito na naman yung mga Pharisees na nakabuntot kay Jesus, naghanap ng mali na gagawin ni Jesus, nagsalita. They said, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons. So, sinisiraan nila si Jesus, kaya siya nakakapag-drive out ng demons kasi dahil kay Beelzebul na king na prince ng mga demons, sabi. Alam ni Jesus ang nasa isip at puso ng mga tao. So verse 25, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Kung isang kingdom ay nahati sa dalawa, hindi siya magiging malakas, sabi ni Jesus. No? If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Paano magiging malakas si Satan? Example kung si Satanas, no, pinapalis niya yung sarili niya, divided against himself. Paano ngayon tatayo ang kanyang kaharian? Kasi may kaharian din si Satanas, no? Yun sinabi ni Jesus, and if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges. At kung nagda-drive out ako ng demons by Beelzebul, dahil sinasabi niyo na ang power ko ay nagda-drive out ako ng demons by Beelzebul, kayo, yung mga tao ninyo, paano naman nila drive out ang demons? So then, they will be your judges. Sabi ni Jesus, kung ako, sinasabihan ninyo na yung power ko ay galing kay Beelzebul, yung mga tauhan ninyo, saan galing yung power nila? Tinatanong ni Jesus. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Pero kung galing kay Almighty Father, sa Holy Spirit, kaya ako nakakapag-drive out ng demons, at nalaman niyo yon, the kingdom of God has come upon you. Ibig sabihin may paniniwala kayo, naintindihan niyo na ang kingdom of God ay kay Almighty Father at yung power ko ay galing kay Almighty Father. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin may pananampalataya kayo, ni-reveal sa inyo ni Almighty Father na yung power ko ay galing sa kay Almighty Father. Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house. Sinabi ni Jesus, ito pa, paano makakapasok ang isang malakas na tao sa isang bahay? At paano niya ba pagnakawan yun? Kung hindi, kalaban siya. Una muna, itatali niya yung kalaban niya para makapagnakaw siya. So, ibig sabihin, magkalaban sila.
si Jesus, tsaka yung demon. Ito ang sinasabi ni Jesus, na hindi pwedeng siya ay nagda-drive out ng demons by Beelzebul, dahil paano mangyayari yun kung magkakampi sila. Pero kung magkalaban sila, magiging mapaplunder yung house, or may matatalo, no? Matatalo ang kalaban. Dahil magkalaban sila, hindi sila iisa ng team, ganon. Para mabilis. Hindi sila mag-iisa ng team, magkaaway sila, dalawang team sila. Okay? Isang good, isang bad. Kaya napapasok nito ang bahay dahil magkalaban sila at nananakawan. Hindi pwedeng magkakampi sila tas magnanakaw sila. Hindi ganon, sabi ni Jesus. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Kung sino man ang hindi sa akin ay against sa akin. Kahit sinong tao, example, meron kang kunyari sinasabi mo na Christian ka, pero iba ang tinatawag mo para ma-save ka. Meron ka pang ibang mga tinatawag na mga santo. Kay Jesus ka ba? Hindi yun ang turo ni Jesus. Dahil ang turo ni Jesus at ni Almighty Father, dito sa Bible, si Jesus ang way natin kay Almighty Father. Ngayon, kung iba ang way mo ng pagsamba kay Jesus, ang paniniwala mo, hindi ka kay Jesus, anti-Christ ka. Kahit pasabihin mo na isa kang Christian. Kung hindi akungkop sa Bible, ang sinasabi mo or itinuturo mo, hindi nakalagay sa Bible na yung sinasabi ni Jesus Christ, anti-Christ ka kasi hindi ka sa Kanya. Against ka kung hindi ka naayon sa mga nakasulat dito sa Bible. Dahil itong Bible lang ang ating babasahin bilang isang Kristiyano. Pag follower ka ni Christ, Bible ang babasahin natin. Wala tayong ibang babasahin iba. O halimbawa, sinasabi mo na wala kang Diyos, no? Wala kang kinikilalang Diyos. Kung wala kang kinikilalang Diyos, against ka rin kay Jesus tsaka kay Almighty Father. O halimbawa, may iba kang religion, no? Pero hindi mo naman kinikilala si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Against ka rin. So, anti-Christ ka rin. Kung hindi ka para kay Jesus, yung mga nakasulat dito sa Bible, na itinuturo sa atin ni Almighty Father na nababasa natin, hindi ka kay Jesus. Anti-Christ ka. Marami kasing ngayon, yun ang anti-Christ, yun ang anti-Christ. Turo ng turo yung mga tao, hindi nila naiintindihan na sila mismo, kung hindi nila sinusunod yung nasa Bible, hindi nila ipinapamuhay kung ano nandito sa Bible, anti-Christ ka. Kung meron ka pang itinatago rito sa Bible, hindi mo sinasabi sa ibang mga tao, anti-Christ ka. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Ito yung kaisa-isang kasalanan na hindi mapapatawad, yung blasphemy against the Holy Spirit. Sinisiraan mo ang Holy Spirit. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. Halimbawa, sinabihan mo ng masama si Jesus, mapapatawad ka. No? Akusa ka kay Jesus, mapapatawad ka. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Ngayon man o kahit kailan, hindi mapapatawad yung mga nag-blasphemy against the Holy Spirit, speaking against the Holy Spirit. Ano bang sinabing against the Holy Spirit? Ang sinasabi kasi ng Pharisees ay
nag-drive out ng demons si Jesus by the power of Beelzebul, na ibig sabihin, binablasphemy niya yung Holy Spirit, sinasabi niyang bad spirit ang Holy Spirit. Yun ay isang slander. Hindi yun mapapatawad. Kung sinisiraan mo si Almighty Father, mapapatawad ka. Si Jesus, mapapatawad ka. Pero pag ang Holy Spirit, siniraan mo, sinasabi mo, ay yung spirit yan, bad spirit yung nasa kanya, hindi yan Holy Spirit. Ay ba't nagsasalita ng ganyan yan, nagsasalita ng speaking in tongues? Hindi yan galing kay Almighty Father, bad spirit yan. Pag nagsalita ka ng ganon, slander yon. Mananagot tayo kay Almighty Father nun. I mean sa Holy Spirit nun, dahil hindi mapapatawad ng Holy Spirit. Mapagpatawad si Jesus Christ, mapagpatawad si Almighty Father. Pero yung Holy Spirit kasi, iba ang Holy Spirit. So verse 33. So alam naman natin na Holy Spirit, no? Ang Holy Spirit ay inintroduce sa atin sa Book of Acts. So yung Holy Spirit, marami siyang gift sa atin yun ni Almighty Father na tumutulong sa atin. Gift din siya sa atin ang Holy Spirit ni Jesus Christ nung umakyat siya sa heaven. Binigay niya sa atin ang kanyang Holy Spirit. At kung nasa sa atin ang Holy Spirit, nasa sa atin ang fruits of the Holy Spirit at ang gifts of the Holy Spirit. Kaya tayo, mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Isinunod dito ni Jesus, no? Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Makikilala natin ang puno sa pamamagitan ng kaniyang mga bunga. Ano ba ang mga bunga na sinasabi? Fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance. Ano pa ba yun? Patience. Yon, fruits of the Holy Spirit. So, kung meron kang fruits of the Holy Spirit, nasa sayo si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Dahil kung maayos ang bunga, kung maayos ang puno, yung bunga niya, maayos din. Kung maayos yung pagkatao mo, yung lumalabas sa bibig mo, yung mga actions mo, magiging maayos din. Kung ang pagkatao mo ay madumi at madumi rin ang isip mo, yung mga actions mo, yung mga sasabihin mo, madumi din. Kung nag-aakusa ka sa tao ng masama, madumi ang isip mo. Madumi ang puso mo. Kaya wag tayo mag-iisip ng masama sa kapwa-tao natin. Ayun, siguro, ano yun baka may boyfriend yun. Baka nang ng bababae yun, o baka nang lalaki yun, o baka nagnanakaw yun, no? Hindi natin alam, baka masamang tao yan, meron niyang hidden agenda. Ganun, nag-iisip tayo ng masama sa kapwa-tao natin. Kasi, kaya tayo nag-isip ng masama sa kapwa-tao natin dahil tayo mismo masama ang isip natin, masama ang puso natin. Ngayon, pati yung sinasabi natin tsaka iniisip natin sa kapwa-tao natin, masama din. Kung magsasabi man tayo na ay may ginagawa siyang mali, yung dapat wise decision tayo, yung meron tayong proof, yung alam natin, yung nakita natin, meron tayong proof.
Pero puro isip mo lang, ikaw yon, ikaw yung masama, hindi yung tao na yon. Naintindihan ninyo? Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, na kaya mo naiisip na masama na yon kasi ikaw yon. Ba't nagpapaganda yan? Ha? Siguro may nagkakagusto dyan. Ganon. Kasi kaya ganon ang iniisip mo dahil ikaw yon. Kaya kung mas mabuti ang isip natin, hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa-tao, yun ang gusto ni Almighty Father. Tsaka kung magjo-judgment tayo, judge righteously, di ba? Ibig sabihin nun, pag-iisipan muna mabuti, righteously correct ang pagja-judge. Tingnan muna natin, may mga may mga proof ba? Meron ka bang hindi mo nakikita kundi may proof ka, meron kang solid proof. Ganon. Tapos saka mo kakausapin yung tao. Hindi yung pag-iisipan mo ng masama tapos i-chismis mo. Slander yon. Kaya nga, pag ganon ang tao, nasa sa kanya ba ang Holy Spirit? Kasi idinugto ni Jesus na huwag kang mag-iisip ng masama sa kapwa-tao mo. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? Kayo na mga lahi ng mga ahas sa ulupong. Kayo na mga masasama. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti? Puro masama ang mga ginagawa ninyo. Puro masama ang naisip ninyo. Paano kayo ngayon makakapaggawa ng mabuti? For the mouth speaks what his heart or what the heart is full of. Sinasabi ng bibig kung ano ang nasa puso. So doon nabubuking, nagkakaalaman. Ay bakit niya sinabi sa akin yun? Siguro siya yun. Kung maano lang ang utak ng tao, no? Kung malawak lang ang isip ng tao, halimbawa may namimintas sa'yo na tao. Siguro halimbawa binintangan ka na nagnanakaw ka pero wala ka naman ginagawang pagnanakaw. Ngayon sasama ngayon ang loob mo. Wag sasama ang loob mo. Bakit? Kasi kaya ka pinagbibintangan ng magnanakaw kasi yung tao na nagbibintang sa'yo, yun ang may masamang ginagawa. Uy, ba't nagpapaganda yan? Siguro, naghahanap ng boyfriend niya, naghahanap ng mapapangasawa yan, ng papatol sa kanya. Kaya nag-iisip ng gano'n yung tao na yun, kasi siya yon. Gano'n ang isip niya, kasi siya yon. Natututo na ako. Tinutulungan ako ni Almighty Father tsaka ni Jesus, yung mga tao na nami-meet ko. Nalalaman ko ang ugali. Masama ang ugali ng tao. Nakakalungkot. Pero kahit masama ang ugali ng tao, mamahalin natin. Iintindihin natin. Dahil ganun si Almighty Father. Ganun si Jesus Christ. A good man brings good things out of the good stored up in him. Yung mabuting tao, yung mga mabubuting bagay ang iniisip. Yun ang lalabas sa kanya. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kung ano ang nakasiksik sa pagkatao mo, yun ang lalabas. Kung good ang nasa pagkatao mo, yung good things ang nasa pagkatao mo, lalabas sa iyo mga good things din, mga may isip mo, mga masasabi mo, nakapuri-puri kay Almighty Father. Pero kung puro kasamaan ang nasa isip mo, puro pang mundo na to ang nasa isip mo,
Yun din ang lalabas sa pagkatao mo. Mahahalata ng tao yon kung marunong lang tumingin yung tao. Kung marunong tumingin yung tao, mabubuking ka. Malalaman nila kung ano ang tinatago mo sa sarili mo. Alam ko yun. Kasi, pag may mga taong nang ano sa akin, nalalaman ko yung pagkatao. Minsan, gusto ko na sabi, huwag mo akong kakausapin, malalaman ko yung pagkatao mo. Hindi ako nagyayabang. Tingin pa lang, alam ko na. Hindi ako nagyayabang. Lahat ng nasa sa akin, pinapapurihan ko si Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty words they have spoken. Sa judgment day, yung mga bagay na sinasalita natin na walang kakwenta-kwenta, yung mga bagay na ginagawa natin na nakakasakit ng tao, accountable tayo doon at sa judgment day, yon mangyayari. Hindi ngayon, sa judgment day, at the last days. For by words, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. Sa mga salita natin, tayo mapapawalan ng kasalanan, at sa mga salita rin natin, tayo makokondena. Dahil sarili mismo natin, ang kinokondena natin yung sarili natin dahil kung ano ang nasa puso at isip natin, lumalabas yon. Kaya tayo mismo nakokondena sa mga bagay na sinasabi natin, sa mga bagay na ginagawa natin. Sa mga bagay na, kunyari, palihim. Hindi niya ito maiintindihan. Secret lang to, pero ito ang talagang purpose ko. Ito ang goal ko. Alam ko yon. May mga ganun tao, ito talaga ang goal ko eh. Kaya ko ito gagawin. Yung pailalim na ang tawag doon, yung pailalim ng agenda, alam ko yun. Alam ko yung sinasabi dito ni Jesus Christ. Tinuturuan niya ako. Kaya wag tayong mananakit ng kapwa-tao pag magiging accountable tayo at the last days. Sa last days, magkakaalaman. Akala niyo tago yung mga sinasabi natin. Hindi niyo malalaman to. Hidden na, hidden na. May purpose to eh, kaya ka to ginagawa eh. Meron yun. Alam yun ni Almighty Father. Alam yun ni Jesus. Alam yun ng Holy Spirit. Na gusto mong manakit ng tao. Kunyari lang hindi mo gustong manakit ng tao, pero totoo gusto mong manakit ng tao. Gusto mong mag-control ng tao. Yun ang gusto mo. Kontrolin ng mga tao. Hindi mo makakontrol ang tao. Lalapat ka sa kasama nila si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil nagbibigay ng kalakasan sa mga tao na nagtitiwala kay Jesus Christ at saka si Almighty Father. Ang Holy Spirit na nagnanahan sa puso nating lahat ng mga followers ni Christ. Kaya yung mga sinasabi natin, maging tayo, mag-ingat tayo. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, "Teacher, we want to see a sign from you." Teacher, gusto namin makakita ng sign sa inyo. Yung mga Pharisees, tsaka yung teachers of the law, hindi pa nila nakita yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Hindi pa sila nakontento doon sa mga itinuturo ni Jesus.
Gusto pa rin na humingi ng sign. Ano pang sign na ibibigay sa kanila? Ginagawa na ni Jesus a lot ng sign na nasa prophecy ng Old Testament. Hindi pa nila makita ng mga Pharisees tsaka ng mga teachers of the law, scribes. Kasi nga, yung puso nila binalot na ng inggit. Nag-harden na yung heart nila. He answered. Kunyari pa sila no? A teacher. Ito yung mga salitang kunyari na may respeto. Teacher, we want to see a sign from you. Kunyari pa. Yung pa kunyari pa ng mga tao. Anong sagot ni Jesus? He answered, a wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Mga salbahe, mga bad people, mga adulterous generation. Nanghingi kayo ng ng sign? Walang ibibigay, kundi yung sign nung kay Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah, 3 days and 3 nights siya sa tiyan ng isda, no? Dahil nga gusto niyang tumakas. Ngayon, ang ginawa ni Almighty Father, napagkwento na natin si Jonah dati. Ilang years na ba yun? 2 years ago. Itong si Jonah, so, hindi siya kinain ng isda. Kasi kung kinain na, ginuya siya. No, hindi siya ginuya. Nakalagay lang siya sa tiyan ng isda. Nilunok lang siya. Hindi siya dinigest. Ibig sabihin ko. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ano yung 3 days and 3 nights in the heart of the earth? Maraming mga haka-haka yung mga tao dito. Kung si Jesus Christ was crucified on the cross, saan siya nagpunta nung 3 days and 3 nights and then He rose up from the dead? Saan siya nagpunta? Ba't siya nawala? Diba? Marami kayong tanong. At merong mga haka-haka kung saan nagpunta, kung ano yung heart of the earth. May nagsabi, nung bata ako, yung uma-attend kami sa isang service noon, sabi, nagpunta raw siya sa deepest part of the earth. So, ano yung deepest part of the earth na yun? Doon sa lugar ng mga lugar ng mga demonyo, nagpunta raw si Jesus doon. Bakit magpupunta si Jesus doon? Hindi magpupunta si Jesus doon dahil madumi doon. Mali yung turo na yon. May tuturo nun. Tinuro sa amin, mali, hindi yon. Hindi ganon. Hindi nagpunta doon si Jesus. Gagalit ako dito. Mali yung turo. Hindi yun ang 3 days and 3 nights kung saan nagpunta si Jesus. Saan ba ang heart of the earth? Saan ba nagsimula ang earth? Saan na unang binanggit ang mundo? Ang heart of the earth. Saan nagpunta si Jesus? Nagpahinga siya. Saan siya nagpunta? Bago siya bumalik yung Almighty Father. Garden of Eden. At sa Garden of Eden, sa Book of Revelation, may iba na yon. Doon ang magiging New Jerusalem. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita kung saan ang Garden of Eden. Dahil, hindi nakakapasok doon. Nung pagkaalis ni Adan at ni Eva doon, bumalik na naman tayo sa Adan kay Eva. Nung pagkaalis ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, pinabantayan ni Almighty Father sa mga angel yon. Wala nang makakapasok doon. So, itong 3 days and 3 nights in the heart of the earth, dito yon ay ang Garden of Eden. At dito sa Garden of Eden, ang judgment, ang New Jerusalem, ilalagay ang New Kingdom of God sa Garden of Eden. Dahil sa Garden of Eden din nakalagay yung Tree of Knowledge. So, diba sa Book of Revelation, yung Tree of Knowledge, makikita doon na nandun yung Tree of Knowledge. Tsaka yung, Tree of Life.
So alam na natin ngayon kung saan nagpunta si Jesus. Yung iba sabi, nagpunta siya sa Asia, nagpunta sa kung saan-saan. Hindi pupunta si Jesus doon. Hindi pupunta si Jesus dahil madudumi ng lugar, madudumi ng mga bagay. Kaya nga, di ba, hindi siya nagpapahawak sa mga tao. Huwag niyo muna akong hawakan. Hindi ako pa nakakapunta sa may nakalagay dito, hindi niyo pa ako pwedeng hawakan, okay? Sabi ni Jesus. Dahil kailangan ko pang i-present ang sarili ko kay Almighty Father. Sabi ni Jesus. Natandaan niyo ba yon? Sa latter part ng mga Gospels. Or baka nasa earliest part ng Book of Acts. Acts chapter 1 or Acts chapter 2. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. So yung mga tao sa Nineveh, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil binigyan sila ng warning ni Jonah, dahil si Jonah pinadala ni Almighty Father. Kahit matigas ang ulo ni Jonah, sinunod niya si Almighty Father. At pinilit siya ni Almighty Father, actually, si Jonah. Si Jonah ang napili ni Almighty Father. Hindi, ikaw ang gagawa nito, Jonah. Hindi ka makakataka sa akin, Jonah. Doon ka sa siya ng isda muna. Lulunukin ka muna ng isda. Ngayon, kung ang ready ka na, pwede na. Bumunta ka na ng Nineveh. Hindi kumuha si Almighty Father ng ibang prophet. Si Jonah ang pinili niya. And now something greater than Jonah is here. Meron ngayong mas mahigit pa kay Jonah. Sinong mas higit pa kay Jonah? Si Jesus Christ. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here. Kung yung queen of the south nga, nagpunta para lang makinig sa kadudungan ni Solomon. Pero ngayon, meron pang mas higit pa kay Solomon. Yun ay si Jesus Christ. Si Cleopatra ata ito, yung Queen of the South dati na nagkipagkita kay... No, hindi si Cleopatra, si ano... Yung nakipagkita kay Solomon. Ano bang name nun? Makakalimutin kasi ako. Kasi hindi naman... Antong si Queen of the South. Basta hindi binanggit yung pangalan, pero... Yung, sino ba yun? Ano bang, hindi naman si Cleopatra yun eh. Si Cleopatra ba yun? Oh, anyways. And now something greater than Solomon is here. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. So, pag may mga evil spirit, no, impure spirit na lumabas sa isang tao, na-release siya sa tao, no? So wala na siya, hindi na niya napoposes yung tao na yon. Naghaharap ngayon siya ng pupuntahan naman ng ibang mga tao para doon siya manahan, doon na siya titira sa bahay na yon, sa katawan na yon. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. So, nakita naman ng evil spirit na yon na wala siyang mapuntahan. Ang sasabihin niya, babalik ako doon sa dating na tao na pinuntahan ko dati. Makikita niya ngayon, yung tao na yon malinis, walang ginagawa maayos ang pagkatao ngayon. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and then go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. So, ito yun, yung impure spirit, no? Halimbawa, magsisisi ka sa kasalanan mo, magsisihingi ka ng sorry. So, na-release ka na sa bondage ng ganun na kasalanan. Anong ganun na kasalanan? Kung ano mga kasalanan, ano bang mga kasalanan? Bondage ng pagsisinungaling. Na-release ka na sa bondage ng pagsisinungaling. Hindi ka na sinungaling. Pero nagkaroon naman ng
Dahil naging malinis ka na, no? Ngayon, nagkaroon ka na naman ng testing sa buhay, no? Na-test ka na naman. Kasi araw-araw may testing tayo, di ba? Sa buhay natin. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, araw-araw meron tayong test sa buhay natin, trials and tribulations. Ngayon, yung test na yun, hindi mo na pagwagian, bumagsak ka sa test na yun, yung pagsisinungaling, nakapagsinungaling ka uli. Kaya ngayon, yung espiritu ng kasinungalingan, pumasok na sa'yo, pero may dala-dala pang ibang espiritu yon, espiritu ng alak, espiritu ng pambababae, espiritu ng droga, espiritu ng pagnanakaw, espiritu ng pagpapatay ng tao. Kasi magkakamag-anak yung kasalanan, espiritu ng pagninirang puri. Magkakasama sila, dumami na sila. Una, nagsisinungaling ka lang, no? Na-release ka sa bondage sa pagsisinungaling mo. Pero nagkaroon ka ng test, hindi mo na pagwagian, nakapagsinungaling ka. Ngayon, sa pagkakasinungalingan mo na yon, natuto ka ngayon magdroga, natuto ka ngayon mang-rape, naging manyak ka, tapos nag-inom ka ng alak, tapos nakapatay ka na ng tao. So, dumadami ang kasalanan. Itong ibig sabihin ito, ganun ang wicked generation. Kaya dapat lagi nating babantayan yung sarili natin, yung puso natin, at hingin natin ang guidance ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ para mabantayan tayo. Lagi tayong mag-pray. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside. So, si Jesus, no, habang nasa labas pa siya, habang nagsasalita siya sa mga tao, dumating yung kanyang mother at saka brothers. So, si Mary, tsaka yung mga brothers niya, no? Nakalimutan ko yung mga pangalan ng mga brothers niya. Wanting to speak to him. Gustong kausapin si Jesus. Sabi nila, yung mga brothers na yan, yun yung mga brothers in Christ, yung mga brothers, kasi tawagan nila ng brothers and brothers, ganun, magkakapatid. Hindi. Kasi kasama na nga ni Jesus sa loob yung kanyang mga brothers, nakikinig na nga sa kanya eh. So bakit sino tong mga nasa loob na brother? At saka si mother na nasa labas, bakit sila nasa labas? Ibig sabihin, hindi sila nakikinig, no? So ito si Mary, no? At saka yung mga anak ni Joseph tsaka ni Mary, dahil na-consummate yung kanilang marriage after ipanganak si Jesus. Gustong kausapin si Jesus ngayon ng mother and brother niya. Someone told him, your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you. Sabi ng tao. Hindi pinangalanan kung sino yung tao na nagsabi nun, pero may nagsabi kay Jesus. He replied, sabi ni Jesus, who is my mother and who are you? Who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Sabi ni Jesus, sinong aking brother? Sinong aking mother? So, para sabi ni Jesus, bakit ako lalabas? Sinong aking mother? Tsaka sinong aking brother? Ang mga brother ko, tsaka ang mother ko, tsaka mga sister ko, andito, nakikinig sa akin. Sila, yung mga gumagawa ng gusto or will ni Almighty Father na nasa langit, silang aking mga brothers, sisters, and mothers. So tayo, pag ginagawa natin ang will ni Almighty Father, ano ba ang will ni Almighty Father na acknowledge natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, our Redeemer, magiging brother tayo, sister, and mother ni Jesus Christ. So hindi lang tayo tinatawag na friend ni Jesus Christ. Hindi lang tayo bride ni Jesus Christ. Brother tayo, didikit tayo kay Jesus Christ para tayo ma-save. Para na makuha natin ang eternal life. Kung susundin natin ang pinag-uutos ng tatay natin, na si Jesus Christ ang only Savior and Redeemer, at si Jesus Christ ang magja-judge sa mga tao sa last days, magkakaalaman. Sa ngayon hindi pa gina-judge tayo. Kaya magpapasalamat tayo kay Jesus Christ dahil patient sila sa atin.
Hindi nila tayo pinapabayaan. Inaalagaan tayo. Kaya tayo tinuturuan. Kaya tayo nakakapagbasa ng Bible. Inaalagaan tayo ni Jesus Christ. Tinuturuan niya tayo. Pinapaintindi niya sa atin kung ano ang kanyang mga salita. Kaya ipapasalamat ako kay Almighty Father na nakakapagbasa pa ako. May strength pa ako. Binibigyan ako ng kalakasan ni Jesus Christ. At lagi tayong maging grateful. May mga prayers tayo na binibigay sa atin. May mga prayers din tayo na hindi binibigay sa atin. Magpasalamat tayo. Kasi everything works together for good to those who love God. And to those who love Jesus Christ. Mahalin din natin si Jesus Christ. Kasi yung iba ina-acknowledge lang si Almighty Father, no? Sabi na Christian sila pero ina-acknowledge lang nila si Almighty Father. Dapat mahalin din natin si Jesus Christ. Dahil kung tatanggapin natin si Jesus Christ, para na rin natin tinanggap si Almighty Father. Huwag natin kakalimutan magpe-pray at magbabasa ng Bible. Kahit may times, no, medyo may gagawin yata ako ngayon. Hindi mawawala sa isip mo yung kailangan magbasa ka ng Bible. Hindi, unahin ko muna to. Minsan ako ganun, hindi, ito muna ang gagawin ko. Tapos maya, kailangan magbasa ka ng Bible. Kailangan, hindi titigil. Magbabasa lang ako ng Bible. Hindi titigil. Kaya kailangan magbabasa tayo ng Bible. Kinakausap tayo ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Dahil mahal nila tayo. Kasi pag nawala tayo sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, magkakaroon ng way ngayon yung kaaway na makapasok sa buhay natin. At pag nakapasok yun, mapapalayo tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus. Para hindi tayo mapalayo, kailangan nating mag-pray, magbasa ng Bible. Ipamuhay natin yung turo sa atin ni Jesus Christ. Thank you and God loves us all so much.